Anyway, alam nyo mga kababayan, seriously speaking, let's talk about this. Okay? Pag-usapan natin ng bahagya. Bakit po ba importante ang nangyayari ngayon na people power? I think, eto talaga, yung people power noon, nung EDSA, walang nag-utos. Nagkaroon ng sama-sama from different walks of life, different parang group of people, iba-iba. Although, minando ng mga komunista, pero naging ano yun, organic ika nga. But again, the world already changes. Tama ba? Change. O whatever. Basta kung ano yung tamang English yun na lang. Huwag na kayong maano dyan. The world changed. Hindi pala changes. The world changed. Nagbago ang mundo. At nagbabago pa. Ang tunay na people power ngayon ay wala na sa Pilipinas. O masasabi nating, mas magandang sabihin, hindi lang sa Pilipinas. Worldwide na po. Dito mo makikita na ang bawat Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo. Kasi dumami na rin ang OFW ngayon eh. Unlike noong 1986, hindi ganun kadami. Ngayon, doble, triple, o more than that. At marami sa atin nasa ibang bansa na. Kumalat na tayo sa ibang bansa. Ang lahing Pilipino, kumalat na po. Kaya ang tunay na people power ay nasa buong mundo na. Ngayon, bakit importante ho itong ginagawa natin? Bakit po ba masasabi natin na kailangan nating gawin ito? 'Di ba? Pakikinggan ba tayo? Yan kaagad ang tanong natin. Anong mangyayari diyan sa kada rally ninyo? Ano lang yan, ngayon lang yan. Sa susunod wala na yan. Hindi na kayo wala na kayong passion, hindi na. 'Yun ang akala ninyo. Dahil mga kababayan, ang ginawa ng administrasyon ni Marcos, ang ginawa ng gobyerno ni Marcos, dinala niya ang laban sa international scene or community. Bakit? Dahil sa ginawa ng gobyernong ito na puwersahang iligal na binitbit si Pangulong Duterte sa ibang bansa, nagsimula na ang international arena. Nagsimula na labanan internationally. Ibig sabihin the world is watching. Yun ang pagkakamali ng Marcos administration. Akala nila dahil sa pag-alis nila kay Pangulong Duterte, mawawalan na ng suporta ang mga Duterte supporters. Ang hindi nila naisip, lalong nadagdagan. Yung mga natutulog ang damdamin, lalong nag-init. Yung mga ayaw makialam, ngayon nakialam na uli. Yung may ibang iniisip, ang iniisip ngayon si Pangulong Duterte na. Dahil sa mali ninyong ginawa na pagdukot, illegal, binitbit nyo si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Nabuhay ang mga Pilipinong hindi nakikialam. Kasi alam naman natin yan eh. Mahirap, hindi ho tayo, lalong-lalo na ho pag nasa ibang bansa tayo eh. Pero hindi mo ba mapapagkaila, kahit ikaw ay nag-i-Ingles, kahit ikaw ay nagninihongo, kahit ikaw ay nagko-Korean, o Chinese, o whatever language na ginagawa mo, ang puso mo, pagbali-baligtarin mo, ay Pilipino pa rin. Kahit nasa ibang bansa ka, Pilipino ka pa rin. Uuwi ka sa Pilipinas. At kahit anong gawin mong pagbabago ng itsura mo, kahit mukha ka ng Chicano, ang tingin pa rin ng ibang lahi, ikaw ay Pilipino. At dahil doon, apektado ka sa nangyayari sa bansa mo. Yun ang katotohanan. Kaya bilang Pilipino sa ibang bansa, whether you are an OFW o migrant worker or resident ng bansa na yun, hindi mo mapapagkaila na ang tingin pa rin sa ng tao ay Pilipino. Kaya dapat kang makialam. At ngayon, dahil patuloy na dumadausdos,
pabagsak ng pabagsak ang Pilipinas. Nanonood nga ako eh. Ngayon lang may nakita ako news. Niratrat ng isang SUV yung sasakyan na isa. Alam nyo ginawa nung isa? Ang lupit mga kababayan. Dumungaw yung bumabaril. May bit-bit na mahaba ah. As in, yung Armalite. Niraratrat yung kabila. Sabi ko, ano na to ah? Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Hindi ko biro. Nasa news po yan. Nakita ko lang bago ako magsimula. Sabi ko, ganun nakagulo sa Pilipinas talaga. Tapos makikita mo, nagsashabu sa Facebook. Alam mo na, kwento ko nga sa isang hapon to nakausap ko. Kasi tinatanong niya, what is happening to your country? Blah, blah, blah. Sabi ko, kwento ko. Tapos sabi niya, tinatanong niya, why are you always here? Ginaganyan niya ako. Sabi ko, because in Japan, even if you drink, even if you're drunk or drink, diba? Maglakad ka sa karsada, walang gagalaw sa'yo. Kahit bumulagta ka pa dyan, walang gagalaw sa'yo. Pagising mo, nandun pa yung cellphone mo, nasa tabi. Bakit? Kinuha, pinulot, binalik sa'yo. Totoo, di ba? Sa Pilipinas, wala. Tapos kaya nga nung tinatanong niya, bakit? Ano bang nangyayari? Tapos kinuwento ko nga yung may makikita kang nasa Facebook na nagsashabu, ganyan-ganyan. Nagtataka siya, what is the government doing? I don't know. Yung totoo lang yung nasagot ko, I don't know. I really don't know. I cannot answer your question. Kasi sa kanila, it's not normal. Pero sa atin, bilang mga Pilipino, normal na yun. Kaliwat kanan, meron niyang kwento si Mocha. Sa harapan niya mismo, na witness niya, ini-snatch yung bag ng isang foreigner ata yun, if I'm not wrong. If I'm not correct. Correct me if I'm wrong. Banat ba? Napunta ka lang ng Japan, naging ano na yung English mo ah. Hindi, totoo po. Di ba sabi niya pa nga parang sabi daw sa kanya nung tricycle driver, ma'am, normal na po yan dito sa amin. Araw-araw na po yan, wala namang ginagawa ang pulis. Sa loob-loob ko, mga kababayan, ganun ang sitwasyon sa Pilipinas. Pabagsak na. Sa tingin ninyo, hindi nakikita ng buong mundo yan? Nakikita yan ng buong mundo. Bakit? Ang news nasa social media na. Yun ang pinagkaiba. Ang social media, international ho yan. So, ibig sabihin, nakikita po ng buong mundo pag they try to... Nakita nyo ba yung mga foreigner na ninanakawan? Meron pang foreigner sa Boracay, ginahasa, tas pinatay. Sa tingin nyo, hindi kumakalat yan? Eto pa, meron pa kay kwento ha. Nung nasa Hong Kong kami, may nakausap akong Chinese. Chinese na ano. Tapos tinanong namin, why are you not anong favorite place mo to visit? Tapos alam mo, eto ano to young adult to ito. Tapos alam mo, sad to say, sinabi niya, the least na gusto nila mag-visit is sa Pilipinas daw. Sabi ko, why? Remember the Hong Kongers, Hong Kongers ba tawag doon? Oo, mga taga Hong Kong na doon sa hinostage nung isang, ewan ko, isa bang pulis yung nag-amok sa bus sa Luneta. Nung nabalitaan daw nila yun, kumalat sa Hong Kong yun and they don't want to go in the Philippines anymore. Gano'n naman talaga epekto, di ba? Pag merong lahi nila na nayari o sabihin na nagawa ng krimen sa Pilipinas, ayaw na nilang pumunta. Imagine niyo yung balita na taga-ibang bansa na pinatay, na ginahasa sa Boracay ba yun? I don't know kung tama yung ano ka yung naalala ko. Hindi ako sure kung ano yan. Baka mamaya may mali ako . Pero gayon pa man, sa Pilipinas. Diba? Tapos, sa tingin ninyo, hindi mababalita yung sa bansa nila. So, pag nabalitaan yun, anong iisipin nila sa Pilipinas? Hindi safety. Diba? Ganun lang naman eh. Kasi the best marketing para sa tourism, yung gaano ba kaayos ang bansa mo? Yung mga tao, lalo na ngayon, usong-uso vlogger ngayon, di ba? Mentakin mo, puntahan ka ng mga vlogger sa Pilipinas, tas madudukutan ka. May experience ka. Meron niya kumalat, di ba, isang vlogger na niloko ng taxi? Kumalat din yun. Imaginein mo, yun na nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, Pilipino ka.
Di ba? Iisipin mo ngayon na wala namang epekto sa amin. Hindi. Ang tingin pa rin sa'yo ng mga ibang lahi, dyan yung mga mandurukot, dyan yung mga minanggagahasa, dyan yung mga adik. Alam mo yun? Basta ako, isagot ko nga kanina, tinanong ako, sabi ko, ang tinatanong kasi sa akin kung ano ba ginagawa ng presidente ko. Ito, hindi to political na nakausap ko lang to sa isang izakaya, yung parang inuman nila. Alam mo, ang sagot ko sa kanya, I really don't know, but let me show you something. Tapos pinakita ko yung isang lalaking gumaganong ganon. Sabi ko, do you see this? What do you think? Sabi niya sa akin, he's a cocaine addict, sabi niya. Do you know? This person? This person is the one in charge. Yun na lang. Really? Sabi sa akin really? Yeah, now you know. Alam mo, masakit sa damdamin ko yun. Kasi, even if I don't like it, even if I don't like that person pala, Pilipino pa rin siya eh. Tapos ang problema, yun pa yung leader natin. Di ba ho? So, parang sa tingin mo ba nakakatuwa? Kaya lang, wala eh. Wala tayong magagawa. Damay tayong lahat. Kung anong gawin ng gobyerno natin, kung paano mag-response ang gobyerno natin, damay lahat. Kaya nga mga kababayan ko, lalong-lalo na kayong mga OFW na nakikinig sa akin. Madami daw tayong followers sa iba't ibang lugar ng mundo. Ito na yung pagkakataon. If you cannot go in the Philippines and ilabas nyo yung inyong saloobin, sumama kayo sa mga rally. Ilabas ninyo ang inyong saloobin. Makikita yan ng buong mundo. At magtataka sila. Bakit itong presidente na ito, which is si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay naandi dito sa ICC while the Filipinos love him so much? Yan ang tanong sa akin ng mga Hapon na nakakausap ko. Tinatanong nila kung bakit ba daw, kasi they like Duterte. Yung mga Hapon, gusto nila si Duterte. Nagtaka sila kung bakit inuusig ng ICC si Duterte. Tapos, ngayon nakikita nila all over the world, mahal na mahal ng mga Pilipino si Duterte. Mapapa-question ang mga ibang bansa. At ang mga ibang bansa, mas matino mag-isip, hindi katulad ng mga nakaupo sa atin ngayon. Mapapatanong sila, bakit? Kasi alam mo, magdala ka ng kriminal dyan sa ICC. Sa tingin mo may magrarally? Walang pakialam ang mga Pilipino kung kriminal ang dadalin mo dyan. Baka nga magalit pa talaga eh. O matuwa pa. Pero ngayon, mantakin mo makikita nila sa dahig yung ganitong klaseng crowd, ganitong kadami na crowd. I mean, makitan mo yan, yung ganyang kadaming crowd. Netherlands yan, mantakin mo ha. Mantakin mo mga kababayan, nasa ibang bansa, nagsama-sama kayo. Kaya alam nyo, palakpakan po namin kayo. Yan ha. Ang dami ho niyan. Balita ko nga, nandyan pa si BP Sara Duterte at nagsalita po. So, maniwala ko kayo, grabe ho yung mga ginagawa ninyong mga ganyan. Nakakatuwa ho yan. At alam nyo, dahil dyan, posible ho, marami nagtatanong sa akin, posible pa bang makalaya si Pangulong Duterte? Who knows? Diba? Tandaan ninyo may mga konsensya. Mas may tiwala naman akong may konsensya yung mga nakaupo sa ICC kaysa sa mga nakaupo sa Pilipinas. Hindi. I mean, 'di ba, minsan may doubt tayo kasi may lumalabas na picture na kasama yung isa sa mga demonyita sa Pilipinas. Hindi ba? Ganyan tayo eh. Pero gayon pa man, kahit papaano mga kababayan, hindi ganun kagarapal ang mga muka ng mga tao dyan. Hindi lang naman po kasi isa magdi-decide dyan eh. Hindi ho ganyang kagarapal ang mga mukha niya mga yan. Compare sa mga nasa Pilipinas. Yung sa atin, wala. Harap-harapan tinatarantado tayo. Harap-harapan tayong ginagago. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap